Sa likod ng manibela ng dambuhalang truck na iyon, walang matikas na lalaking nakauniporme. Ang nakaupo roon ay si Maria Ria Santos, isang dalagang may maamong mukha ngunit may pusong bakal. Sa gitna ng isang mahalagang misyon na maghatid ng sensitibong kargamento na may mataas na halaga, hinarang siya ng isang grupo ng brutal na mga demotor na uhaw sa pagkilala. Inakala nilang matatakot si Ria. Ngunit walang sinuman ang handa sa katotohanang ang babaeng ito ay hindi pala kayang saktan kahit pa ng matatalim na sandata. Tanghali tapat. Ang araw sa ibabaw ng Southern Tagalog Arterial Road o Star Tollway ay tila isang nagliliyab na bola sa kalangitan, sinusunog ang aspalto ng buong bagsi. Ang hangin ay nanginginig sa init, tumatago sa salamin ng bintana at gumagapang sa loob ng kabina ng 10-wheeler truck ng Agila Express Cargo na matatag na bumabaybay sa gitna ng magulong trapiko. Sa likod ng matibay na manibela ng malaking truck, nakaupo si Ria, isang dalagang may payapang mukha. Ngunit ang kislap ng kanyang mga mata ay nagpapahiwatig ng katatagan. Malinaw na hindi siya isang baguhang trooper. Ang maraming taon ng paglalakbay sa mga kalsada ang humubog kay Ria upang maging isang taong disiplinado, matyaga, at hindi kailanman nagbibiro pagdating sa kaligtasan. Para sa kanya, ang highway ay hindi lamang isang daanan sa pagitan ng mga lungsod, kundi isang larangan ng laban na nangangailangan ng buong konsentrasyon at responsibilidad. Ngayong araw, isinasagawa niya ang isang mahalagang misyon, magdala ng mga piyesa ng makina na may napakataas na halaga patungo sa Port of Manila. Hindi dapat magkaroon ng anumang pagkaantala. Paminsan-minsan, sumusulyap si Ria sa side mirror, tinitiyak na ligtas ang lahat sa kanyang likuran. Bagamat kalmado ang kanyang mukha, ang kanyang isipan ay hindi kailanman tumitigil, laging nagmamasid, nagsusuri, at nagmamapa sa bawat galaw ng trapiko sa paligid niya. Hindi na bago sa kanya ang paglalakbay na ito, ngunit bawat kilometro ay may potensyal na magdala ng iba't ibang hamon. Mabilis siyang lumilipat ng linya, pinapanatili ang tamang distansya, at nagmamaneho ng may buong katumpakan. Ang two-way radio sa kanyang tabi ay marahang umuugong, dala ang mga ingay ng trapiko. Ang mga usapan ng mga kapwa trooper at pagbati mula sa mga kasamahan ay paminsan-minsang naririnig, ngunit sumasagot lamang si Ria kung kinakailangan. Ang kanyang focus ay nananatiling tuwid sa unahan. Nagsimulang bumigat ang trapiko papalapit sa isang malaking flyover. Isang malakas na boses ang narinig mula sa radyo. Mabigat ang daloy sa may paanan ng tulay. Ingat dyan, Ria. Tumango ng bahagya si Ria, kahit alam niyang hindi siya nakikita ng kausap. Salamat, Mang Berto. Kanina ko pa nga natatanaw ang buntot. Sana'y kayanin. Inayos niya ang bilis, unti-unting binabawasan ang kambyo bilang pag-asam sa siksikang mga sasakyan. Ang aircon ng kabina ay puspusang gumagana upang labanan ang init sa labas, ngunit may manipis na pawis pa ring namuo sa kanyang sentido. Para kay Ria, ito ay hindi lamang isang propesyon, ito ay isang anyo ng dedikasyon. Pinili niyang harapin ang lahat ng may buong paninindigan upang matiyak na ang gulong ng ekonomiya ay patuloy na umiikot, kahit na kailangan niyang isakripisyo ang personal na kaginhawahan sa ilalim ng nakakapasong sikat ng araw sa Timog Luzon. Ngunit ang katahimikang iyon ay nagsimulang mabasag. Hindi nagtagal matapos malampasan ang kasikipan ng trapiko, mula sa kanyang side mirror, nahagip niya ang kislap ng mga kromado at matitingkad na kulay na mabilis na papalapit. Isang grupo ng mga naka-big bike ang sumulpot mula sa malayo. Ang kanilang malalakas na busina ay umalingaw-ngaw, ginugulo ang katahimikan na para bang pag-aari nila ang buong kalsada. Madalas nang nakakakita si Ria ng mga ganoong grupo. Ang kayabangan at paglabag sa batas ay tila naging kanilang pagkakakilanlan. Hay, naku! Palaging may ganito, mahinang bulong niya habang hinihigpitan ang hawak sa manibela. Ang mga motorsiklo ay nagsimulang mag-overtake kung saan nila gusto, mula sa anumang panig na kanilang naisin. Walang senyas, walang pakialam sa kaligtasan ng sinuman. Ilang motorsiklo pa nga ang sumingit ng napakalapit sa harap ng truck ng Agila Express na pumipilit sa mga sasakyan sa unahan na biglang magpreno. Nagmamaneho sila ng walang ingat, sinasakop ang buong lapad ng kalsada, na para bang sila ang nag-iisang hari. Ito ay isang malinaw na pagpapakita ng pag-abuso sa kapangyarihan sa kalsada, kung saan ang laki ng sasakyan at dami ng kasama ay ginagawang dahilan para kumilos ng walang pakundangan.
Nasaksihan mismo ni Ria kung paano napilitang tumabi ang mga maliliit na sasakyan at iba pang motorsiklo. Ang ilan ay napilitan pang tumapak sa shoulder ng kalsada upang maiwasan ang banggaan. Isang senyales ng panganib ang pumasok sa kanyang isipan na nagpaalala sa kanya na ang katahimikan ng tanghaling iyon ay maaaring malapit ng mawasak. Huminga siya ng malalim, ngunit ang kanyang paningin ay nanatiling nakatuon sa daan. Ang kanyang kargamento ngayon ay hindi pangkaraniwang bagay. Sa loob ng truck ay may mga piyesa ng makina na may mataas na katumpakan at sobrang sensitibo sa mga pagyanig. Dagdag pa rito, ang kabuang bigat ng kanyang truck ay higit sa karaniwang pamantayan, kaya't bawat manyobra ay kailangang maingat na kalkulahin. Ang biglaang pagtabi o pagtapak sa shoulder ay hindi isang opsyon. Maaari nitong masira ang kargamento, o mas malala, maging sanhin ang pagsway ng truck at magdulot ng isang malagim na aksidente. Walang puwang para tumabi, isip ni Ria habang sinusuri ang kondisyon sa kaliwat kanan niya. Siksikan ng mga linya, makitid ang shoulder at sa ilang bahagi ay puno ng matutulis na bato. Ang mga busina ng mga demotor ay lalong lumakas, tumutusok sa kanyang pandinig. Ilang rider pa ang kumaway ng may bastos na kilos, nagpapahiwatig na dapat tumabi si Ria. Ngunit hindi siya natinag. Para kay Ria, ang kaligtasan ang pangunahing prioridad, hindi lamang para sa kanyang sarili at sa kanyang kargamento, kundi para rin sa ibang mga gumagamit ng kalsada. Ang kanyang dangal at prinsipyo bilang isang profesional na trooper ay tumangging yumuko sa iresponsableng pananakot. Alam na alam niya ang malaking panganib na kanyang haharapin kung susundin niya ang padalos-dalos na kagustuhan ng grupo ng mga demotor. Ito ay hindi lamang tungkol sa ego, ito ay tungkol sa responsibilidad at integridad sa kalsada. Pinili ni Ria na manatili sa kanyang linya, nagmamaneho sa isang ligtas at pare-parehong bilis, na para bang bingi siya sa mga sigaw ng busina at sa mga masasamang tingin na patuloy na ibinabato sa kanya ng papalapit na grupo. Ang desisyon ni Ria na manatiling kalmado ay lalo lamang nagpasiklab sa mas agresibong reaksyon mula sa kanila. Malinaw na hindi sila sanay na binabaliwala. Ang mga nakabibinging busina ay lalong dumalas. Sinundan ito ng ugong ng mga makinang pinapaandar ng buong emosyon. Ilang rider ang lalong dumikit sa gilid ng truck, sinusubukang manakot ng malapitan. Sumisigaw sila mula sa likod ng kanilang mga helmet. Bagamat ang kanilang mga boses ay natatalo ng hihip ng hangin at ingay ng kalsada, ang kanilang mga kilos ng kamay ay nagpapakita ng galit at hindi maikakailang pagkadismaya. Tabi, gago, sigaw ng isang malaking rider habang itinapat ang kanyang motor sa side mirror. Hindi mo ba nakikita kung sino kami? Tumingin si Ria ng diretso sa unahan, nagkukunwaring hindi naririnig. Alam niyang ang pagtugon ay lalo lamang magpapalala sa sitwasyon. Isang nakakatakot na aura ang nagsimulang bumalot sa kabina ng kanyang truck. Ramdam niya ang matatalim at galit na tingin mula sa dose-dose ng mga mata sa likod ng makikinang na helmet. Nagsimula silang pumalibot. Ilan sa kaliwa, ilan sa kanan, at ang iba ay bumubuntot sa likuran sa napakalapit na distansya. Sinusubukan nilang ipitin si Ria, piliting sumuko sa kanilang pressure. Ang isang simpleng desisyon na manatili sa kanyang linya ay naging isang mapanganib na komprontasyon. Sa gitna ng init ng Star Tollway, ang galit ng grupo ng mga demotor ay umabot na sa sukdulan. Sa dami ng sumusubok na manakot, isang rider na nakasuot ng itim na leather jacket, na may mga tatoo sa kaliwang braso, ang lalong nagpaandar ng kanyang motor papalapit sa gilid ng kabina ng truck ng Agila Express. Walang babala, iniunat niya ang kanyang kamao at malakas na sinuntok ang pinto ng truck. Ang malakas na tunog ng kumakalampag na metal ay bahagyang ikinagulat ni Ria. Ngunit ang kanyang mga kamay ay nanatiling mahigpit na nakahawak sa manibela. Alam niyang hindi iyon basta-basta pananakot, kundi isang direktang provokasyon. Ipinosisyon ng rider ang kanyang motor sa harap ng truck, ibinaba ang kanyang mga paa at hinarangan ang daan. Napilitang apakan ni Ria ang preno. Ang dambuhalang truck ay huminto ng may malakas na pagyanig na nagdulot ng bahagyang pag-uga na ramdam hanggang sa manibela. Sa kanyang likuran, dose-dose ng motor ang huminto rin at bumuo ng isang harang, sinasara ang buong linya. Alam ni Ria na ito na ang kritikal na sandali, ang puntong naghihiwalay sa pagpipili ang umatras o manindigan. Hindi na maiiwasan ang gulo. Kumabog ang kanyang dibdib, hindi dahil sa takot,
kundi dahil sa paghahanda sa anumang mangyayari. Pinatay niya ang makina ng truck, tinanggal ang kanyang seatbelt, at huminga ng malalim. Sige, mahinang bulong niya. Ang kanyang mga mata ngayon ay matalim at kalmado. Kung ito talaga ang gusto nila. Dahan-dahang binuksan ni Rhea ang pinto ng kabina. Bumaba siya ng may mabagal ngunit tiyak na mga hakbang. Ang tingin ng dose-dose ng galit na mga mata ang sumalubong sa kanya mula sa lahat ng direksyon. Ngunit hindi natakot si Rhea. Ito ang simula ng komprontasyon na magpapasya kung sino talaga ang may karapatan sa kalsada ng Timog Luzon ng tanghaling iyon. Tumayo siya ng tuwid sa tabi ng kanyang truck. Ang kanyang tingin ay dumaan sa mga mayayabang na mukha na nakatayo sa kanyang harapan. Walang takot sa kanyang mga mata, tanging isang malamig na katatagan. Nagsimulang pumalibot sa kanya ang mga rider. Ang bilog ng pananakot ay lalong sumisikip. Ang ilan ay nagtanggal pa ng kanilang mga helmet, ipinapakita ang kanilang galit na mga mukha na handang sumugod. Isa sa kanila, na tila pinuno, ay lumapit ng may tingin na puno ng galit. Ang lakas ng loob mong hindi tumabi. Alam mo ba kung sino kami? Sigaw niya ng malakas. Tinitigan lamang siya ni Rhea nang hindi nagsasalita. Ang kanyang katahimikan ay lalo pang nagpainit sa sitwasyon. Bigla, mula sa gitna ng grupo, dalawang rider ang may dinukot mula sa likod ng kanilang mga jacket. Kumislap ang metal sa ilalim ng sikat ng araw, isang itak at isa pang matalim na bolo. Sabay silang sumugod, iwinasiwas ang matatalim na sandata patungo kay Rhea na may malinaw na intensyong manakit. Ang mga sumunod na segundo ay tila bumagal. Ang itak ay tumama sa balikat ni Rhea, sinundan ng bolo na tumama sa kanyang baywang. Ngunit taliwas sa inaasahan, isang malakas na tunog ng kiting ang narinig na parang metal na tumama sa bakal. Ang mga sandata ay tumalbog mula sa katawan ni Rhea nang hindi nag-iiwan ng kahit isang galos. Agad na natigilan ang mga sumalakay. Namutla ang kanilang mga mukha, tulala. Muli nilang iwinasiwas ang mga sandata ng walang direksyon, ngunit pareho pa rin ang resulta. Ang mga sandata ay tila walang epekto. Isang sikretong matagal na niyang itinatago ang nabunyag. Si Rhea pala ay mayroong hindi inaasahang kapangyarihan, isang uri ng agimat o anting-anting na nagbibigay sa kanya ng proteksyon. Tumayo siya ng matatag, hindi gumagalaw. Ang kanyang katawan ay ganap na hindi tinatabla ng bawat hiwa ng talim. Ang kaalamang iyon, isang biyaya na matagal niyang iningatan, ay nabunyag na ngayon sa gitna ng mainit na aspalto, sa harap ng mga siga ng kalsada. Isang bahagyang ngiti na halos hindi makita ang sumilay sa kanyang mga labi. Ngayon, sila naman ang nataranta. Ang mga miyembro ng riding club ay natahimik. Ang kanilang mga mata ay nanlaki sa hindi paniniwala. Ang itak at bolo ay nakalatag sa aspalto, naging piping saksi sa isang bagay na hindi maipaliwanag. Ang pinuno na kanina ay napakatapang ay nakatingin na ngayon kay Rhea ng maihalong takot at pagkalito. Paanong ang isang babaeng mukhang ordinaryo ay hindi tinatabla ng matatalim na sandata? Sinubukan ng kanilang mga utak na iproseso ang nangyari, ngunit nabigo. Ano to? Sigaw ng isa sa kanila, ang boses niya ay parang isang sigaw ng takot. Hindi sinayang ni Rhea ang pagkakataon. Sa isang katahimikan na lalo pang nagpatakot sa kanila, humakbang siya pasulong. Walang brutal na ganti. Walang eksaheradong galaw. Isang matalim na tingin lamang at isang malamig na aura ang bumalot sa kanyang bawat hakbang. Isa-isang nagsimulang umatras ang mga miyembro ng grupo na kanina ay mayayabang. Ang ilan ay nagkabanggaan sa sobrang pagmamadali. Mayroon pang nakahulog ng helmet. Ang eksenang inakala nilang magiging isang palabas ng pananakot ay naging isang kakaibang panoorin, kung saan ang mga armadong siga ay natatakot sa isang babaeng walang armas. Lalong lumala ang kaguluhan sa kalsada. Ang mga sasakyang kanina inaipit sa trapiko ay tuluyan ng huminto. Ang mga driver at pasahero ay nagsimulang magbaba ng kanilang mga bintana, sinusubukang alamin kung ano ang nangyayari. Ang ilan ay lumabas pa ng kanilang mga sasakyan. Pinandilatan nila ang kanilang mga mata, sinusubukang unawain ang kakaibang tanawin. Isang babae na nakatayong mag-isa, pinalilibutan, ngunit hindi man lang nagagalaw. Ang mga busina ay lalong dumami, nagdaragdag sa kaguluhan ng sitwasyon. Ngunit sa gitna ng lahat ng kaguluhan, si Rhea Santos ay nanatiling nakatayo ng tuwid.
Ang kanyang katawan ay hindi gumagalaw, ang kanyang tingin ay malamig, at siya ang naging sentro ng atensyon ng lahat. Nakakalito, ngunit walang sinuman ang makapag-alis ng kanilang tingin sa kanya. Sa gitna ng ingay at pagkalito, napansin ng ilang tao na nasasaksihan nila ang isang bagay na pambihira. Ang mga cellphone ay itinaas sa ere. Ang mga daliri ay nagre-record ng bawat segundo ng tensyon mula sa likod ng mahabang trapiko. Ilang kapwa trooper ng truck ang nagsimulang makilala ang truck ng Agila Express. Ang ilan ay agad na nakilala kung sino ang babaeng iyon. "Uy, truck ni Ria yan," sabi ng isang trooper mula sa kanyang kabina habang pinipikit ang mga mata. "Iba talaga ang batang iyan." Matagal nang kumakalat sa komunidad ng mga trooper sa Timog Luzon ang balita tungkol sa isang babaeng trooper na mabilis at matapang. Alam na alam nila kung paano madalas manggulo ang mga riding club sa kalsada at kung paanong walang sinuman ang naglakas loob na lumaban. Ngayon, ang makita si Ria na hinaharap sila ng walang takot at pinapaatras pa ang kanyang mga kalaban ay nag-apoy ng isang bagay sa puso ng ibang mga trooper. Walang anumang senyasan, ilan sa kanila ang sabay-sabay na nagpatunog ng kanilang mga busina ng truck, hindi bilang pagkadismaya, kundi bilang suporta. Ang ugong ng mga busina ay bumuo ng isang malaking orkestra na umalinggaw ng matagal. Isang paalala na ang riding club ay hindi lamang humaharap sa isang tao, kundi sa buong komunidad ng mga trooper ng truck na sawa na sa kayabangan sa kalsada. Ang mga video na kinunan mula sa iba't ibang anggulo ay nagsimulang kumalat ng mabilis sa pamamagitan ng mga group chat sa Messenger at social media. Sa loob lamang ng ilang minuto, ang insidente ay nagsimulang mag-viral. Bawat pag-zoom sa mga natatarantang mukha ng mga miyembro ng riding club at bawat pag-replay ng sandaling tumalbog ang matatalim na sandata mula sa katawan ni Ria ay nagpatibay sa naratibo na ang katarungan ay maaaring lumaban sa pag-abuso sa kapangyarihan. Agad na nabuo ang opinyon ng publiko. Ang simpatya ay mabilis na pumanig sa babaeng trooper na kalmado ngunit matatag. Habang patuloy na umuugong ang mga busina mula sa hanay ng mga truck, lalong lumala ang trapiko at dumami ang mga tao. Sa huli, nakuha nito ang atensyon ng mga pulis. 2 patrol car at ilang motor ng pulis ang dumating sa lugar na may mga sirena. Ang unang pulis na bumaba ay agad na sinubukang paalisin ang mga tao at alamin kung ano ang nangyari. Ngunit ang nakita nila ay tunay na hindi pangkaraniwan. Isang babae na nakatayong kalmado sa gitna ng kalsada, pinalilibutan ng mga lalaking naka-leather jacket na mas mukha pang biktima kaysa sa mga salarin. Ang ilan pa nga ay nakahandusay sa aspalto, namumutla. Anong nangyayari dito? Bubar! Bubar kayong lahat, sigaw ng isang opisyal, sinusubukang kontrolin ang sitwasyon. Si Kapitan Reyes, isang senior na opisyal na namumuno sa grupo, ay agad na naglakad patungo sa sentro ng kaguluhan. Nakita niya ang mga basag na salamin ng side mirror, mga gasgas sa katawan ng truck, at ang mga ekspresyon ng takot na hindi pa rin nawawala. Nagtanong siya sa ilang saksi, at ang mga sagot na nakuha niya ay tila hindi kapanipaniwala. Isang babaeng hindi tinatabla ng matatalim na sandata. Bilang isang pulis na lohikal mag-isip, unang inisip ni Kapitan Reyes na ito ay isang eksaheradong kwento. Ngunit ang dami ng mga saksi na nagsasabi ng parehong bagay ay nagsimulang magpatumba sa kanyang pag-aalinlangan. Lumapit siya kay Ria, na nakatayo pa ring kalmado sa tabi ng kanyang truck. "Miss, maaari mo bang ipaliwanag kung ano ang nangyari dito?" Tanong niya ng may diin ngunit profesional pa rin. Tumingin si Ria ng diretso sa kanyang mga mata. "Ipinagtanggol ko lang po ang karapatan ko sa kalsada, Kapitan." Sila ang nauna. Ang kanyang boses ay kalmado, halos walang emosyon. Itinuro ng kanyang kamay ang grupo ng mga demotor na ngayon ay hindi na agresibo. Tila sila ay balisa, umiiwas sa tingin ng isa't isa. Napagtanto ni Kapitan Reyes na hindi ito isang ordinaryong pangyayari. Sa kanyang harapan ay nakatayo ang isang babae na hindi natatakot harapin ang kapangyarihan sa kalsada na matagal nang kinatatakutan ng marami. Hindi ito isang simpleng paglabag sa trapiko. Habang sinisimulan niyang imbestigahan ang magkabilang panig at mangalap ng mga testimonya, ilang mga batang opisyal ang nagsimulang maglibot sa mga tao. Alam nila na sa panahon ngayon, ang pinakamalakas na saksi ay maaaring ang cellphone ng mga mamamayan. Mabilis silang kumilos, humihingi ng mga kopya ng video mula sa bawat anggulo.
hindi nagtagal may isang lumapit. Sir, eto po ang video, sabi ng isang rider habang ipinapakita ang screen ng kanyang cellphone na may nanginginig na kamay. Kitang-kita po. Sila ang unang sumugod sa babae, dagdag niya. Sa video, malinaw na nakita kung paano sinuntok ng mga miyembro ng riding club ang truck, pinilit si Rhea na huminto, at ang pinaknakakagulat, ang sandali kung kailan tumalbog ang kanilang mga itak mula sa katawan ni Rhea nang hindi nagdudulot ng sugat. Si Kapitan Reyes, bagamat may pag-aalinlangan pa rin tungkol sa agimat, ay hindi maitatanggi ang visual na ebidensya sa kanyang harapan. Ang mga video na iyon na nagsisimula ng mag-viral ay naging pinakamalakas na sandata. Ang mga video ay kumalat na parang apoy. Ang kayabangan ng riding club ay malinaw na salungat sa pambihirang katahimikan ni Rhea. Sa loob ng ilang minuto, ang pangyayaring ito ay naging mainit na usapan sa iba't ibang social media platforms. Milyon-milyong mata ang nagsimulang manood ng isang bagay na dati naririnig lamang bilang kwento. Ngayon, malinaw na itong nakikita sa digital na anyo. Mabilis na nabuo ang opinyon ng publiko. Isang alon ng galit laban sa mga salarin at malaking simpatya para kay Rhea, ang tinaguri ang reyna ng kalsada, ang lumitaw sa lahat ng social media feeds. Ang mga hashtag tulad ng reynang kalsada at katarungan para kay Rhea ay nagsimulang mangibabaw. Milyon-milyong netizens ang nagbuhos ng papuri, suporta, at galit sa mga comment section. Ang kwento ni Rhea ay naging pangunahing usapan na nalampasan pa ang malalaking balita ng araw na iyon. Naramdaman ng publiko na ang kanilang boses ay kinatawanan ng katapangan ng isang simpleng babae na naglakas loob na labanan ang kawalang katarungan sa kalsada. Ito ang tinatawag na karma, sulat ng isang user na nagkokomento sa video kung saan ang mga miyembro ng riding club ay mukhang natataranta at takot. Panahon na para turuan sila ng magandang asal. Hindi lamang papuri para kay Rhea, isang alon ng pagkondena rin ang tumama sa komunidad ng mga demotor sa pangkalahatan. Bagamat maraming miyembro pa rin ang nagtataguyod ng etika sa pagmamaneho, ang ginawa ng ilang ito ay sumira sa kanilang pangalan. Tumaas ng husto ang presyon ng publiko. Hiniling ng mga netizen sa mga otoridad na parusahan ang mga salarin. Ito ay hindi na lamang galit, kundi isang malakas na moral na panawagan. Sila na matagal ng pakiramdam ay hari ng kalsada, ngayon ay nagiging mga kriminal sa mata ng publiko. Ang kanilang mga social media accounts ay hinanap, ang kanilang mga pagkakakilanlan ay nabunyag, at ang mga paninira ay walang tigil. Ang napakalaking presyon, kasama ang hindi maikakailang visual na ebidensya, ay nag-iwan sa pulisya ng walang pagpipilian kundi kumilos ng mabilis. Si Kapitan Reyes, matapos suriin ang mga video at isaalang-alang ang lawak ng pagiging viral nito, ay agad na nag-utos ng pag-aresto sa mga miyembro ng riding club na sangkot. Ilan ang nagtangkang tumakas, ngunit mabilis na kumilos ang mga pulis. Sa kanilang mga pagkakakilanlan na kumalat na sa social media, natunto nila ang kinaroroonan ng mga salarin. Sa maikling panahon, ilang miyembro ng grupo, kabilang ang pinakamaingay na pinuno at ang dalawang sumalakay kay Rhea gamit ang mga itak, ay nahuli. Agad silang dinala sa istasyon ng pulis. Ang mga mukhang dating mayabang ay namumutla na ngayon. Ang takot ay malinaw na nakikita. Kabalintunaan, sila na karaniwang nananakot sa iba sa kalsada ay walang magawa na ngayon sa harap ng batas. Si Kapitan Reyes mismo ang nanguna sa proseso ng investigasyon. Tiniyak niya na lahat ng pamamaraan ay naaayon sa batas. Ang kasong ito, ayon sa kanya, ay dapat maging isang halimbawa, isang matinding babala para sa sinumang nag-aakalang maaari silang kumilos ng walang pakundangan sa pampublikong lugar. Mabilis na kumalat ang balita ng pag-aresto. Sumabog ang social media sa mga digital na sigawan ng tuwa. Ito ay isang mahalagang sandali na nagpapatunay na ang katarungan ay posible pa ring makamit, kahit laban sa mga grupong tila hindi tinatabla ng batas. Tumaas ang sigla ng publiko. Naramdaman nilang ang kanilang tiwala sa pagpapatupad ng batas na medyo nawala ay unti-unting nanunumbalik. Ang kwento ni Rhea Santos at ang kanyang katapangan ay hindi lamang yumanig sa mga kalsada, kundi nagpukaw din sa kolektibong kamalayan na ang paggalang sa kapwa gumagamit ng kalsada ay isang prinsipyong hindi dapat ikompromiso. Si Rhea ay hindi lamang isang trooper ng truck, siya ay naging simbolo ng isang pambansang penomenon na nagbago sa pananaw ng mga tao sa kababaihan, sa propesyon, at sa katapangan sa katahimikan.
Ang mga lokal at pambansang media ay nag-unahan sa pag-cover ng kwento ni Ria Santos. Ang mga panayam sa kanya, sa kanyang mga kasamahan, hanggang sa mga pagsusuri mula sa mga social observer ay pinalamusan ang iba't ibang programa at pangunahing pahina. Marami ang na-inspire sa kanyang katapangan. Si Ria ay unti-unting naging isang simbolo ng paglaban ng maliliit na tao laban sa pang-aabuso na madalas na pinababayaan sa kalsada. Ang pinakamalaking aral mula sa insidenteng ito ay simple, ngunit malalim, huwag husgahan ang libro sa pabalat nito. Si Ria, sa kanyang maganda at kalmadong anyo, ay nagtatago pala ng pambihirang lakas at isang prinsipyong hindi natitinan. Pinatunayan niya na ang tunay na lakas ay hindi kailangang magmula sa kalamnan o bilang, kundi mula sa integridad, katatagan, at katapangan sa pagtatanggol sa katotohanan. Ang kanyang nakasisiglang kwento ay umalingaw sa lahat ng antas ng lipunan. Nagdulot ito ng malawak na talakayan tungkol sa etika sa pagmamaneho, katarungan sa pagpapatupad ng batas, at ang kahalagahan ng pagkakaisa sa pagitan ng mga gumagamit ng kalsada. Maraming kababaihan ang nakaramdam na sila ay kinatawanan. Nakita nila si Ria bilang isang halimbawa na anumang propesyon, kabilang ang pagiging chopper ng truck, ay maaaring isagawa ng may profesionalismo at karangalan. Nagtakda si Ria ng isang bagong pamantayan, hindi lamang para sa mga chopper ng truck, kundi para sa sinumang naglakas loob na labanan ang pananakot. Ang insidente sa riding club ay talagang nagdulot ng malaking ingay, ngunit ang epekto nito ay lumampas pa sa pangyayaring iyon. Ito ay naging isang katalista para sa tunay na pagbabago. Maging sa komunidad ng mga demotor mismo, naramdaman nilang nasira ang kanilang pangalan dahil sa ginawa ng mga aroganting miyembro. Ilang mas responsableng grupo ang nagsimulang kumilos. Ipinahayag nila ang kahalagahan ng etika sa pagmamaneho at paggalang sa ibang gumagamit ng kalsada. Nagsimulang magdaos ng mga talakayan, naglunsad ng mga kampanya sa kamalayan, at nakipagtulungan pa sa pulisya para sa sosyalisasyon ng mga batas trapiko. Hindi lahat ay nagbago sa isang gabi, ngunit isang pagbabago sa pananaw ang nagsimulang makita. Para sa pulisya, ang kasong ito ay naging isang pagkakataon upang ipakita ang kanilang katatagan. Sinimulan nilang harapin ang mga katulad na kaso ng maseryoso. Pinalakas ang mga patrol sa mga lugar na madalas may gulo. Ang mensahe mula kay Kapitan Reyes ay malinaw, wala nang pagpaparaya para sa mga gawaing premanismo sa kalsada. Samantala, si Ria Santos, ang sentra na tauhan ng dramang ito, ay nanatiling mapagkumbaba. Bagamat naging usap-usapan ang kanyang pangalan at dumating ang iba't ibang alok na lumabas sa media, pinili niyang bumalik sa kanyang karaniwang gawain. Ang truck ng Agila Express ay muling bumaybay sa mga kalsada ng Timog Luzon, naghahatid ng mga kargamento tulad ng dati. Hindi siya naghanap ng entablado. Hindi niya ginamit ang kanyang kasikatan. Para sa kanya, ang mahalaga ay tapos na ang tungkulin at naipatupad na ang katarungan. Ang kanyang pagiging pare-pareho sa kanyang mga prinsipyo at dedikasyon sa kanyang propesyon ay naging patunay na ang integridad ay mas mahalaga kaysa sa pansamantalang kasikatan. Ang mainit na tanghali ay muling bumalot sa mga kalsada. Ngunit sa pagkakataong ito, mayroong kakaiba. Ang hangin ay tila mas payapa. Ang truck ng Agila Express na minamaneho ni Ria ay maayos na dumadaloy sa gitna ng siksikang trapiko. Wala nang aroganting busina, wala nang malalaking motor na pumipilit sa mga tao na tumabi. Ang malaking insidente ay nag-iwan ng isang bakas. Isang bagong anyo ng paggalang, kahit hindi sinasabi, ay nagsimulang maramdaman sa kalsada. Ang mga motorista ngayon ay tila mas maingat kapag nakakasalubong ng truck. Ang mga demotor ay mas maayos na. At si Ria, sa likod ng manibela, paminsan-minsan ay ngumingiti ng bahagya. Kahit na mayroon siyang pambihirang lakas, pinili niyang manatiling isang ordinaryong chopper ng truck. Ang kanyang agimat ay hindi isang bagay na ipagyayabang, kundi ginagamit lamang kung talagang kinakailangan. Hindi niya kailanman ninais na maghanap ng katanyagan o pakinabang mula sa biyayang iyon. Ang kanyang layunin ay nananatiling isa, ihatid ang kargamento ng ligtas, sa tamang oras, at isagawa ang tungkulin ng may buong integridad. Ang kanyang kwento ay nagbigay inspirasyon sa maraming tao, isang tunay na patunay na ang dangal, prinsipyo, at pananagutan ay hindi lamang mga konseptong walang laman. Sila ay tunay na umiiral at gumagana sa totoong mundo.
Ang katarungan ay minsan dumarating sa pinaka-hindi inaasahang paraan at sumisibol sa kahabaan ng mga magagaspang na kalsada. Si Rhea ay isang tunay na representasyon na ang katapangan at katatagan ay maaaring magbago ng sitwasyon. Maging ang isang individual ay kayang yugyugin ang isang sistema ng kapangyarihan na matagal nang hindi natitinag. Siya ang reyna ng kalsada na patuloy na naglalakbay, tinitiyak na ang gulong ng katarungan ay umiikot sa bawat pulgada ng aspalto. Lumipas ang mga araw, nagbago ang panahon. Ang init ng kalsada ay paminsan-minsang pinapalitan ng malakas na ulan na bumabasa sa daan. Ngunit ang ritmo ni Rhea ay hindi nagbago. Ang kanyang truck ng Agila Express ay tila naging isang icon sa kalsada. Bagamat ang balita tungkol sa reyna ng kalsada ay nagsimulang humupa mula sa media, ang kanyang bakas ay hindi kailanman nawala. Ang ibang mga trooper ng truck ay madalas na nagpapatunog ng kanilang mga busina kapag nakakasalubong siya, isang tapat na pagbati ng kapatiran. Ang mga rider ng big bike, bagamat may ilan pa ring nag-ugaling barumbado, ay mas maingat na ngayon kapag malapit sa malalaking truck, na para bang ang alaala ng babaeng hindi tinatablan ay nananatili pa rin sa kanilang isipan. Paminsan-minsan, nakikita ni Rhea ang balita tungkol sa mga miyembro ng riding club na sumalakay sa kanya. Ang ilan ay nasa ilalim pa rin ng proseso ng batas, habang ang iba ay nakatanggap ng panlipunang parusa mula sa kanilang sariling komunidad. Iyon ang patunay na ang karma ay gumagana sa sarili nitong paraan. Dahan-dahan ngunit tiyak. Hindi kailanman nagtanim ng sama ng loob si Rhea. Naramdaman lamang niya ang ginhawa dahil sa wakas ay natagpuan ng katarungan ang landas nito. Sa bawat kanto, bawat traffic light, bawat rest area, minsan ay may mga taong nakakakilala sa kanya, bumabati, humihingi ng litrato, o simpleng nagpapasalamat. Palaging tinutugon ni Rhea ang mga ito ng may mainit na ngiti, ngunit ang kanyang focus ay hindi kailanman nagbago. Ang trabaho ay trabaho. Ang tiwala ay dapat isakatuparan. Ang paghahatid ng kargamento ng ligtas at sa tamang oras, iyon ang kanyang prinsipyo. Ang kanyang espesyal na kakayahan ay nanatiling nakatago sa katahimikan, lumalabas lamang kapag talagang kinakailangan. Pinili niyang mamuhay ng simple, dahil para kay Rhea, ang tunay na katapangan ay hindi palaging nagmumula sa nakikitang lakas, kundi sa isang matatag na prinsipyo at responsibilidad na isinasagawa ng walang hinihintay na kapalit. Sa ilalim ng kumikinang na mga bituin sa gabi o ng gininto ang sikat ng araw sa umaga, patuloy na inuukit ni Rhea Santos ang kanyang bakas sa aspalto, isang ordinaryong babae na may pambihirang diwa. Ipinapaalala niya sa atin na sa bawat kilometro ng paglalakbay, ang binhi ng katarungan ay maaaring tumubo anumang oras. Matapos ang ilang buwan ng pagtawid sa mga kalsada ng Timog Luzon at iba pang mga ruta, isang bagong landas ang naghihintay sa kanya. Sa pagkakataong ito, binigyan siya ng gawain na maghatid ng isang espesyal na kargamento sa isang bodega sa puso ng Maynila, isang malaking lungsod na puno ng mga bagong hamon. Ang Maynila ay hindi lamang tungkol sa mga aroganting demotor, kundi pati na rin sa hindi inaasahang trapiko, mga pasikot-sikot na makikitid na kalye, limitadong mga lugar para sa pagbababa ng kargamento, at mga motorista na mas komplikado ang ugali. Alam ni Rhea na ang Maynila ay isa pang pagsubok, isang pagsubok sa pasensya at kasanayan. Nang tanghaling iyon, ang kanyang truck ay nagsimulang gumapang papasok sa isang lugar sa Tondo. Ang mga busina ay nagsasagutan, ang usok mula sa mga tambutso ay makapal sa hangin. Ang matataas na gusali ay pumapalibot mula sa lahat ng direksyon. Ang kargamento ngayon, mga high-tech na kagamitang medikal, ay napakasensitibo at may mataas na halaga. Ang katumpakan ay ganap na kailangan. Sa gitna ng kasikipan, kailangang maging ekstra alerto si Rhea. Ang mga taxi at mga motorsiklo ng ride-hailing apps ay madalas na biglang nagmamanyobra, ang mga taong naglalakad ay bigla na lang tumatawid. Iba talaga ang Maynila, mahinang bulong niya. Maynila, nagkita rin tayo. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na nagpapaikot sa manibela, nagpapalit ng kambyo. Buong focus, walang pakialam kung gaano kainis ang trapiko. Alam niya na bawat paglalakbay ay isang tiwala at ang kanyang prinsipyo ay mananatiling pareho, makarating sa destinasyon ng ligtas, buo ang kargamento. Ang Maynila ay maaaring maging mapanghamon sa sarili nitong paraan, ngunit ang diwa ng reyna ng kalsada ay hindi nagbago at hindi kailanman magbabago.
Ang paglalakbay ni Ria Santos patungo sa sentro ng Maynila ay lalong naging mapanghamon. Matapos ang ilang oras na maipit sa mahabang trapiko, sa wakas ay nagsimula na siyang makalapit sa kanyang destinasyon. Ngunit hindi nagtagal, isang hindi inaasahang tanawin ang humarang sa kanyang truck sa isang siksikang intersection sa mismong pasukan patungo sa bodega. Isang grupo ng mga lalaking mukhang preman, nakasuot ng mga luma at maruruming damit na may matatalim na tingin ang nakatayo at humaharang sa daan. Hindi sila isang riding club, ngunit mas malakas ang loob. Sila ang kilalang grupo ng mga nangungotong, sikat sa kanilang pagiging agresibo. Isa sa kanila ang nakikitang nagpapaikot-ikot ng isang baseball, bat nang may kaswal, ngunit nagbabantang kilos. Gusto mong dumaan? Magbayad ka muna, sigaw niya habang tumatango patungo sa truck ni Ria. Ang kanyang mukha ay puno ng tatoo at isang mapanlibak na ngisi ang nakapaskil sa kanyang mga labi. Huminga ng malalim si Ria. Ito ay isang ibang uri ng gulo, ngunit nakakainis pa rin. Alam na alam niya ang ganitong gawain, hindi ito bago sa malaking lungsod, nagbebenta ng takot para mangikil. Ngunit ang kanyang kargamento ngayon ay napakahalaga. Hindi siya maaaring huminto. Hindi dapat. Tiningnan niya ang paligid. Walang daan. Walang kahit isang pulis. Tahimik mula sa presensya ng batas. Ito ay puro tungkol sa dominasyon, isang laro ng kapangyarihan. At si Ria ay nahaharap sa dalawang pagpipilian, sumuko at magbayad, o manindigan para sa kanyang prinsipyo. Kumabog ang kanyang puso. Alam niyang ang pagsubok na ito ay hindi mas madali kaysa sa kanyang hinarap sa kalsada ng Timog Luzon. Ngunit hindi agad kumilos si Ria. Pinatay niya ang makina ng truck, ngunit hindi binuksan ang pinto ng kabina. Mula sa likod ng salamin, tiningnan niya isa-isa ang kanilang mga mukha, binibilang sila, sinusuri ang kanilang kilos, hinahanap kung sino ang kanilang pinuno. Ang mga mukha ay matitigas at hindi pala kaibigan. Walang puwang para sa kompromiso. Sinubukan niyang tawagan ang bodega sa pamamagitan ng radyo. Umaasa siyang makakapagpadala sila ng tulong o magbubukas ng daan. Ngunit wala. Madalas na may problema ang signal sa lugar na iyon. Tahimik. Walang sagot. Bumaba ka. Huwag kang magkunwaring bingi, sigaw ng isang preman habang hinahampas ang pinto ng kabina ng truck gamit ang kanyang tungkod. Ang tunog ay malakas at umalinggaw-ngaw. Ngunit nanatiling tahimik si Ria. Kalmado. Binuksan niya ng bahagya ang bintana. Anong problema, boss? Maghahatid lang ako ng gamit, sabi niya ng mahinahon ngunit may diin. Maghahatid ng gamit, sagot ng preman habang tumatawa. Di magbayad ka muna. Teritoryo namin to. May bayad sa seguridad, 500. Umiling si Ria. Pasensya na, wala akong budget para dyan. Mahalaga ang kargamento at kailangang maihatid agad. Alam niya na kung isang beses siyang sumuko at magbayad, bukas o sa susunod na araw ay babalik sila at mas magiging matapang pa. Hindi ito tungkol sa pera, ito ay tungkol sa dangal. Tungkol sa prinsipyo na anumang anyo ng pangingikil ay dapat labanan. Ang mga preman na ito ay maaaring iba sa riding club, ngunit ang esensya ay pareho, pag-abuso sa kapangyarihan. Ngayon, ang anyo ay mas hayagan at matapang na ginagawa sa puso ng kabisera. Ang tensyon ay nakabitin sa mainit at maalinsangang hangin ng Maynila. Hindi lamang ito tungkol sa pera, ito ay isang laban ng kalooban, at ang laban na iyon ay nagsisimula pa lamang. Ang maikling negosasyon ay ganap na nabigo. Ang mga preman ay hindi sanay na tinatanggihan. Ang mukha ng kanilang pinuno na kanina ay nakangisi ay naging madilim na ngayon. Ang kanyang mga mata ay nanliit, ang kanyang tono ay naging malamig. Gusto mo ng matinding laban, ha? Huwag kang umasang makakadaan ng hindi nagbabayad, Miss Chopper, sabi niya, lumapit sa pinto ng truck. Ang ibang miyembro ay nagsimulang pumalibot sa sasakyan. Ang kanilang mga kilos ay naging mas matalim. Ang banta ay ramdam na. Isa sa mga preman, na mukhang mas bata at emosyonal, ay sinubukang pilit na buksan ang pinto ng kabina. Hinilan niya ang hawakan ng marahas, sinusubukang pumasok. Pinigil ni Ria ang kanyang hininga. Ang kanyang kamay ay biglang pinindot ang central lock.
Nanatiling nakasara ang pinto. Nagulat ang preman. Tapos lalong nagalit. Sinimulan niyang suntukin ang salamin at pinto. Samantala, ang kanyang mga kasamahan ay sinisipa ang mga gulong ng truck mula sa iba't ibang direksyon. Ang tunog ng mga pagtama at malakas na pagyanig ay umalinggaw sa loob ng kabina, gumagapang hanggang sa manibela. Hindi na ito isang simpleng pananakot, ito ay isang pisikal na intimidasyon, isang pagtatangkang pilitin siya sa pamamagitan ng pressure. Ngunit nanatili siyang hindi natitinag. Ang kanyang tingin ay matalim mula sa likod ng salamin. Alam niyang kung lalabas siya, lahat ay maaaring maging isang bukas na karahasan. Kahit gaano pa kalakas ang kanyang agimat, isa laban sa marami sa isang makitid na espasyo ay hindi isang patas na laban. Mabilis na nag-isip ang kanyang utak. Hindi siya dapat manatili lamang sa depensa, kailangan niyang humanap ng paraan. Hindi na ito tungkol sa pangingikil, kundi tungkol sa kung paano ipagtatanggol ng isang babae ang kanyang prinsipyo at dangal sa harap ng hayagang pamimilit sa puso ng kabisera. Ang tingin ni Rhea ay napunta sa dashboard. Isang ideya ang pumasok sa kanyang isip. Iniunat niya ang kanyang kamay sa control panel at pinindot ang isang kombinasyon ng mga pindutan. Agad, ang air horn sa bubong ng truck ay umugong ng malakas. Hindi ito isang ordinaryong busina, kundi isang tunog na may mataas na frequency na nakabibingi. Ang ugong nito ay tumama sa maingay na hangin ng Maynila na parang kulog sa tanghali. Ang mga preman na abala sa paghampas ay biglang napatalon. Ang ilan sa kanila ay napaupo sa gulat. Itinaas nila ang kanilang mga kamay upang takpan ang kanilang mga tainga. Ang mga mukhang dating mabangis ay naging takot na ngayon. Hindi pa tumigil si Rhea. Binuksan niya ang mga spotlight sa itaas ng kabina. Isang nakakasilaw na puting ilaw ang sumilay sa paligid, kumikislap ng paulit-ulit na parang isang higanting camera flash. Hindi ito isang pisikal na atake, ngunit isang matalinong taktika. Isang matinding at eleganting babala. Ipinakita ni Rhea na hindi siya kasing hina ng inaakala nila. Nagbago ang direksyon ng tensyon. Ang takot ay nasa panig na ngayon ng mga preman. Ang sirena at ilaw ay matagumpay na nakakuha ng pambihirang atensyon. Ang mga tao ay nagsimulang sumilip mula sa mga bangketa. Ang mga motorista at driver ng kotse na naharangan ay nagsimulang magbusina. Ilang mga nagtitinda sa kalye at mga naglalakad ay huminto, nakatingin ng may pagtataka. Sa gitna nila, ilan na ang nagsimulang magtaas ng kanilang mga cellphone. Ang mga lente ng kamera ay nakatutok sa truck ni Rhea at sa mga preman na ngayon ay mukhang alanganin at hindi mapakali. Ang sitwasyon na kanilang binalak bilang isang mabilis na pangingikil ay naging isang pampublikong panoorin. Ang pinuno ng mga preman ay sumisigaw, sinusubukang patigilin ang sirena, sumisigaw kay Rhea na patayin ang mga ilaw. Ngunit hindi sumagot si Rhea. Nanatili siyang kalmado sa likod ng salamin ng kabina. Pagkatapos, may narinig na isa pang sirena. Sa pagkakataong ito, hindi mula sa truck, kundi mula sa malayo. Papalapit ng papalapit. Ang tipikal na tunog ng isang patrol car ng pulis. Marahil narinig ang sirena ni Rhea hanggang sa pinakamalapit na istasyon o marahil isa sa mga mamamayan ang tumawag. Ano man iyon, malinaw na hindi ito magandang balita para sa mga preman. Nagsimula silang mataranta. Ang kanilang mga tingin ay naging takot na ngayon. Alam nilang ang katapusan ng kanilang gawain ay malapit na. Mabilis na dumating ang patrol car at huminto sa tabi mismo ng truck. Dalawang opisyal ang bumaba ng may sigla. Ang mga preman na kanina nangingibabaw ay naging mga duwag na ngayon. Ang ilan ay sinubukang umatras. Ang iba ay mabilis na itinago ang kanilang mga tungkod o yumuko na parang walang kinalaman. Ngunit huli na ang lahat. Nai-record na ng mga kamera ng mga mamamayan ang lahat. Lumapit ang isang opisyal kay Rhea at kumatok sa salamin ng kabina. Binuksan niya ng bahagya ang bintana. "Miss, okay lang po ba kayo?" tanong ng pulis ng may pag-aalala. Tumango ng marahan si Rhea. "Maghahatid lang po ako ng gamit, sir." Pero hinarangan nila ako, sagot niya ng kalmado, walang sama ng loob, walang takot. Tumango ang opisyal at humarap sa mga preman na ngayon ay na-corner na. "Sumama kayo sa amin sa presinto," sabi niya ng may diin. Walang sinumang naglakas loob na tumutol.
Ang tingin ng mga mamamayan, ang tunog ng sirena, at ang kislap ng mga cellphone ang nagpatahimik sa kanilang mga bibig. Isa-isa, sila ay dinala palayo. Huminga ng malalim si Ria. Muli niyang pinaandar ang makina ng kanyang truck. Pinatay ang mga spotlight. Pinatay ang sirena. Ang daan sa kanyang harapan ay muling nagbukas, hindi lamang sa pisikal na paraan, kundi pati na rin sa makasagisag. Alam niyang hindi lamang siya naghatid ng kargamento sa araw na iyon. Naghatid din siya ng isang mensahe, na hindi lahat ng babaeng trooper ay maaaring maliitin, at ang katapangan ay hindi palaging nangangailangan ng karahasan. Dahan-dahang umandar ang truck ni Ria, iniiwan ang intersection na kanina ipuno ng tensyon. Sa kanyang salamin, nakita niya ang mga anino ng mga taong nakatingin pa rin sa kanya. Ang ilan ay marahang tumango, nagbibigay ng tahimik na paggalang. Sa kanyang dibdib, unti-unting lumago ang isang pakiramdam ng tagumpay. Sa kanyang mukha, ang katatagan ay nananatiling nagniningas. At sa mahabang daan patungo sa bodega, alam niyang hindi pa tapos ang kanyang paglalakbay.